Nag-iisip ako ngayon ng idea kung ano i-vlog ko. Kumusta mga kapitbahay? This again, your good old neighbor John from Neighbor TV. At kagaya nga na sinabi ko, marami mga idea na pumapasok sa akin ngayon. At hindi ko ngayon masyado ma-conceptualize kung ano talaga yung aking i-share ngayon sa inyo sa video na to. Pero bago yan, pag-isipan muna natin. Ito, intro muna tayo. Okay? It's not a game, it's a rich thing. At yun nga po mga kaibigan at mga kapitbahay, again, this is your good old neighbor John. At yun, na-conceptualize ko na kung ano yung i-share ko sa inyo ngayon. At yun ang idea. Okay, tama yung narinig nyo, idea. Yun yung i-share ko dito sa video na to kung paano tayo mag-conceptualize at mag-organize ng idea para magkaroon tayo ng isang topic na may i-share. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung 5 steps na na-conceptualize ko. Ayan na. Nabuo ko sa aking isipan kung paano natin gagawin yung step-by-step procedure para makabuo ng isang topic. Bali nitong mga nakarang araw, pinag-iisipan ko na kasi kung ano yung susunod kong topic dito sa ating channel na to. Pero kasi napakarami ng mga pumapasok na idea at pinag-iisipan ko nga kung ito ba itatalakay ko about business or tatalakayin ko ba yung tungkol sa niche sa YouTube. At nabuo nga sa aking konsepto itong idea. Okay, yes. So, madalas kong banggitin itong idea na to. Dahil pinaka-importante sa lahat kapag mag-create tayo ng content is yung idea. Dahil dito nagsisimula ang lahat paano natin i-share sa ating mga manonood yung gusto nating iparating sa kanila. So, sa unang step na to, dapat magkaroon ka ng firm decision kung ano ba talaga yung itatopic mo for the day. Para at least malaman mo na kung paano mo ito bubuin sa iyong isipan. And step number 2, kung medyo naguguluhan ka pa kung ano yung dapat mong itopic or gusto mong itopic sa inyong mga audience, bumalik ka sa iyong niche. Okay? So, alalahanin mo uli kung ano ba talaga yung focus ng inyong channel. So, ibig sabihin nito, para hindi ka mawala sa kung ano man gusto mong iparating sa inyong audience, isipin mo uli, magbalik tanaw ka, ano ba talaga yung niche ng inyong channel. So sa ganung paraan, magkakaroon ka na ng guide kung ano ba talaga yung itatopic mo within that certain video. So kung halimbawa, it's about cooking, at least alam mo na yung niche mo, may idea ka na ngayon kung ano yung klase ng pagluluto ang i-share mo within that certain video. Pwede mo nang madetalye yung iba pang mga information na kailangan mo dun sa niche mo. And step number 3, kung wala ka pa ring idea kung ano ang itatalakay mo sa susunod na video mo, pwede ka namang manood ng mga videos ng ibang mga YouTuber within your community or within your niche. At least sa ganung paraan, magkakaroon ka ng idea kung ano ba yung nagiging trending topic ngayon, or di kaya naman pwede kang magdagdag pa ng mga information sa mga napanood mong videos sa YouTube. Huwag mo namang gawin na parang gayang-gaya mo talaga yung video na ginawa nila, no po? So kumbaga parang kukuha ka lang ng idea para masimulan mo agad yung topic na gusto mong italakay sa inyong mga manonood. And then kapag ka nabuo na ang inyong idea, so na-conceptualize nyo na kung ano yung itatalakay nyo, pwede nyo na ngayon isulat sa isang kapirasong papel o sa notebook. Kagaya neto, naisulat ko na yung aking idea, kaya nabuo na itong konsepto na to na tinatalakay ko ngayon sa video na to. O, diba? Napakaganda niya. Para at least hindi na mawaglit sa isipan ninyo o baka makalimutan nyo pa kung ano yung mga dapat na sabihin. At least dito, sa ganitong paraan, nakasulat na siya. And then after ninyo maisulat yung lahat ng idea ninyo, i-organize nyo na ang inyong idea from start to finish na kung saan para kang nagkukwento dun sa inyong video. Good job! At yung pong maiksing video na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Neighbor TV, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na social media vlogs. So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.